Salamin Salamin. Ang bagong song ng girl group na BINI ay allegedly kanta raw para sa witchcraft. Pag-usapan natin. Bago natin talakayin ang BINI Salamin Salamin na witchcraft daw ay hindi na bago to sa OPM scene. May mga issue before na mga OPM song na naging controversial ng panahon na sumikat yung mga kantang yun. Naalala niyo yung backmasking? Hindi na bago ang backmasking. Noong pang panahon ng Beatles, Led Zeppelin, o yung mga sinaunang banda, mga 60s, 70s, ay marami na ang nagpapatugtog ng backmasking. Ano ba backmasking? Ang backmasking ay papatugtugin mo yung isang song na papaligtad. So, meron ka daw marinig na mga words o mabubuong words pag pinapakinggan mo yung song ng pabaliktad. Pwede na! Sa OPM scene, ang kantang Awit ng Kabataan ng River Maya ay isa sa mga napagbintangan. May mga hidden message pag pinatugtog mo daw yung song pabaliktad. At also, ang kanta ng Eraserheads na Overdrive ay may words na lumabas na medyo hindi ka nais-nais patungkol sa Panginoon. At isa pang kanta nila, ang Fruitcake. Isa rin dito ay may lumabas na words na hindi ka nais-nais pag pinatugtog mo yung song ng pabaliktad. At isa rin dito, ang kanta ng Yano na Banal na Aso, Santong Kabayo, na na-feature pa noon sa Magandang Gabi Bayan kung anong words ang lalabas pag pinatugtog mo yung song ng pabaliktad. Sabi naman ni Paring Dong Abay, hindi ko naman ginawa yung song na pabaliktad. Hindi ko naman kinakanta yung song na pabaliktad. Pero sino bang gagawa ng song pabaliktad para lang maglabas ng hidden message? Ang weird, di ba? So, hanapin nyo lang sa YouTube at makikita nyo kung anong ibig kong sabihin. Ang mga song na nag-i-encourage daw sa mga nakikinig nito about drugs, alcohol, o kung ano-ano man. Ang una na dito ay ang kantang Laklak ng That Heat. Well, pinag-uusapan naman talaga doon ang alcohol. Pero naging malaking issue to noong early 90s na umabot pa hanggang sa Senate. At ang pinaka naging controversial noong panahon na yon ay ang kantang Alapaap ng Eraserheads. Na-misinterpret yung song and hindi dapat siya i-ban sa airwaves kasi unfair naman sa amin. Kasi hindi naman talaga kami nagda-drugs. Na umabot pa hanggang Senado, na pumunta pa ang Eraserheads sa Senate para makipag-usap at magbigay ng sulat kay Senator Tito Soto noon na para ipaliwanag na ang song ay hindi para mag-promote ng drugs, kundi ito ay freedom or freedom of speech or freedom of anything ayon kay Eli Buendia. Ang message namin sa senators ay say no to drugs. At ito pa, at hindi lang sa relihiyon or about alcoholism or drugs ang naging issue. Siya na rin dito ang medyo nakasakit ng damdamin sa ating LGBTQ community. Ang kanta ni Moira na Titibo-Tibo. Ito yung story na isang girl na medyo titibo-tibo siya, na medyo nagka-crush siya sa isang boy at nagbago ang kanyang feelings. At isa pang kanta ng parokya ni Edgar na This Guy's in Love with You, Pare. Ang taon niya sa mami ko ay dita. May scene dun sa music video na medyo parang naharas yung lalaki na nagtatago ng feelings sa kanyang best friend. Na in-squeeze yung kanyang likod na walang consent. So yun yung mga scene na medyo naging controversial nung time na yun. So, mabalik tayo sa BINI, Salamin Salamin. So, ayon sa religious group Facebook page, na ang BINI daw ay patungkol sa pag-witchcraft. At ito naman ay tinawanan lang ng girl group na BINI na sinabing fake news ito
Hindi po tungkol ito sa witchcraft. Maganda po ang song. Natatawa na lang po kami na may mga gano'n na pong mabubuong kwento na theory po yung mga tao. Fake news po yun, hindi po witchcraft, salamin. Maganda lang yung song. Which is, totoo naman. Good vibes lang yung song. Medyo catchy and good vibes. Kaya kung ako sa inyo, ba't di na lang tayo huminga ng malalim at talakayin ang mga mas importanteng mga bagay sa mundo. Yan lang po for today's video. Maraming salamat. Mabuhay ka at mabuhay kayong lahat.